Luce. Hello. Hello. Dan. Ano nung pala? Ito, next next muna. Ito pang next lang. Pagbabalik ito. Wala pa kasi yung Dan. Tatapat ko. Try mo muna. Down na yun, down. Next. Back and beat na yan. Luce. Hindi ko alam kung next na sabihin nyo na. Hindi, basahin makakantay na. Next lang naman. Ayaw mo yan, next. Next ay ka naman. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Handa na po ba tayo ng puri sa ating Panginoon? Gagawa na tayo ng mic. Ayan, ulitin po natin. Magandang hapon po sa ating lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Amen! Magsitayo po tayo at magsipalakpakan po tayo para sa ating Panginoon. Nakandit. Bago po tayo magsimulang umawit, may babasahin po muna akong verse. Sabi po sa awit, 103 verse 1 to 5. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Verse 3, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Verse 4, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. Verse 5, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay na anupat ang iyong kabataan ben? Kabataan. Ayan, amen. Dapat po ay magpuri at sumamba po tayo sa ating Panginoon. Yun pong mga problema natin, isantabi po muna natin yan. Ang isipin mo po muna natin ang ating Panginoon at ang kanyang magagandang ginawa sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Next lang. Sige, ibigay natin yung best natin sa ating Panginoon. Jesus, Napataputin mo, di ka nagbabago. ikaw ay parating kapag sa iyong mga salita, O Jesus. Ako sa'yo'y nagmamahal, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamahal.
dakhilain, Jesus, Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating kapag sa iyong mga salita, O Jesus. Ako sa'yo'y napamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusuka ang pag-ibig mo sa amin. Katapakan mo ay hindi magbabago. Ang pangalan mo ay dadakilain. Yes, Lord, luwalhati at papuri. Luwalhati at papuri, pasasalamat sa iyo lamang. 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 Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating kapag sa iyong mga salita, O Jesus. Ako sa'yo'y napapangha, umaamoy sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Hallelujah! 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 Sa'yo ang pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Minsan pa, hallelujah! 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 Sa'yo ang pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami ay narito ngayon. Yes, Lord, sa'yo lamang kami magtitiwala, Panginoon. Ang puso ko'y sumasaya sa pinupuri kita, Panginoon. Jesus, ang buhay ko'y sumisigla sa kita'y inaawitan. Problema ko'y nawawala, magkataboy na sa iyong presensya. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos, Panginoong Jesus. Minsan pa, ang puso ko'y sumasaya sa pinupuri kita, Panginoon. Jesus, ang buhay ko'y sumisigla sa kita'y inaawitan. Problema ko'y nawawalang kapataboy na sa iyong presensya. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos, Panginoong Jesus. Kung ikaw ay may problema, malulungkot, hindi ka nag-iisa, kasama mo siya sa kanyang pangako. Tayo'y mamabasa, ang lingkod niyang tapat, kanyang ililigtas. Yes, Lord, ang puso ko ko'y sumasaya sa pinupuri kita, Panginoon. Jesus, ang buhay ko'y sumisigla sa kita'y inaawitan. Problema ko'y nawawalang kapangapoy na sa iyong presensya. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos, Panginoong Jesus. Kung ikaw
ikaw ay may problema, nagmamalulong ko. Hindi ka nag-iisa, kasama mo siya sa kanyang pangako. Tayo'y makakaasa, ang likod niyang tapat, kanyang ililigtas. Kung ikaw ay may problema, huwag kang malulungkot. Hindi ka nag-iisa. Sino kasama natin? Kasama mo siya sa kanyang pangako. Tayo makakasa, ang likod niyang tapat, kanyang ililigtas. Ang likod ng tapat, ang likod ng tapat, kanyang ililigtas. Minsan pa, ang likod niyang tapat, kanyang ililigtas. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Yes, Lord. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Ihalapit natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Kapatid mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y umalas at walang nakatay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsamba, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa katapatan mo, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsamba, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Panginoon, ay buti mo sa akin. Ikaw lamang, ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Minsan pa, sabay-sabay po tayo.
aming Diyos. Napakabuti mo, aming Diyos Ama, ang iyong likhay, ang iyong likhay, luluwag at napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y maraming salamat, Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon sa Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, gabayan niyo po kami, Lord, sa aming pong pakikinggan itong service na to, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na kami po makaunawa na anumang mapapakinggan, Lord, sa aming pong natugtog kanina para po dito sa aming service. Lord, kayo po, Lord, na gumabay sa amin, Lord, na kami po, Lord, na nakapag-intindi na aming pong gawain dito. Patnubayan niyo po, Lord, si Pastor Ig na magsasalita dito sa aming service, sa aming pakikinggan. In Jesus' name, Amen. Ayan, manatili po tayo nakatayo at batiin naman po natin ang ating mga kapatid. Isang linggo po tayong hindi nagkita. Sige po, batiin natin ang ating mga kapatid. Yung ating mga senior, yung ating mga pastor. Ayan, dapat magmahalan po tayo dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Umahal kita sa Panginoon, umahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata ang kalwalhatian ng Panginoon. Minsan pa, umahal kita sa Panginoon, umahal kita sa Panginoon. Sabihin natin nga sa ating mga kapatid, nakikita ko sa iyong mga mata ang kalwalhatian ng ang kalwalhatian ng Panginoon. Ayan, maraming salamat po ulit. Okay, pwede na po tayong maupo. Ayan, dumako na po tayo sa ating tithes and offering.
Sabi po sa Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya ayun po, ang pagkukusang loob po ng pagbibigay ng ating ikapu o ating mga handog ay isang paraan po yan ng pasasalamat natin sa ating Panginoon sa lahat ng mga blessings na ating natatanggap. At sa pagbibigay po natin ng handog na ito, pinakikita po natin na mahal natin ang ating Panginoon. Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Amen. Amen! Kaya yun po, dapat po natin sundin ang kanyang kautusan. Ayan, habang nag-offering po kayo, awitin po natin ang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. Even gave His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Okay, next po. Kami na lang. Kaya Ayan, dumako na po tayo ulit. Ay, offering na. Wait lang po, sumobra. Ayan, meron pong maghahandog na isang magandang awitin para sa ating Panginoon, ang ating pong kapatid na si Brother Samuel. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinang ng gintong awa, patuloy siyang nagbibigay tanggap. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, sapat ka ng tunay,
mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ang kanyang aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigating tagumpay man ay naroon, daluyan na pag-asa kung kailan ay hinaon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Ayan, maraming salamat, Brother Stomber, sa napakagandang awitin. Tinatawagan ko na po ang ating puting pastor para sa Word of God. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. Purihin ang ating... isa po palakpak sa ating buhay na Diyos. Amen. Alam niyo po, mayroon po akong dalawang ngari na paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, kung maglilingkod ako sa Panginoon, ay aawit ako, kagaya ni Brother Sam. Ayan. Kaya lang, hindi tayo pinalad. Kaya mangangaral na lang ako. Kesa kumanta. Ayan, purihin ang Panginoon. Praise God. Okay, ready na ba? Yung tiga-pindot, pakisabayan na lang ako, ha? Ayan. So, ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon, ang kapahayagan ng autoridad ng anak ng tao bilang tagahatol o judge. Tayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Makita po natin sa John chapter 5, verse 22 to 23 sa wika pong Tagalog. Ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Verse 23, upang parangalan ng lahat ang anak, na gaya rin ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak, ay hindi nagpaparangal sa Ama na sa Kanya ay nagsugo. Nalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, nilig po namin ang gabay ng Holy Spirit
sa iyong mga salitang aming nabasa. Napakinggan, ikaw po aming maging tagapagturo. Ikaw lang po, Panginoon, ang mahayag sa amin at maipamuhay po namin ito sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin natin ating buhay ng Diyos. Ayan, makakaupo na po tayo. Purihin ang Panginoon. Medyo mahaba po yung aking at medyo limitado po yung aking mga jokes para magising kayo. Kaya bibigyan ko na lang po kayo ng authority. Kagaya ng authority binigay ng Ama sa anak ng umato. Ito, ibang authority. Bibigyan ko po kayo authority, kurutin yung katabi nyo pag nakakatulog na po. Ayan. Pagka nagalit po, sabihin nyo. Oo. Doon mo na lang po, Kuya Jose. Ayan. Doon mo na lang po. Yan. Ako. Sayang na-miss niyo yung awit ni Brother Sam. Yan. Okay, tuloy po tayo. Ang layunin, purpose po ng ating layunin. Ang layunin po ng ating mensahe upang maunawaan natin na ang anak ng tao ay may autoridad humatol sa langit at sa lupa. Amen po, no? Ang anak ng tao ay may autoridad humatol bilang tagahatol o judge ng lahat ng mga nilalang sa langit man at sa lupa. So ano po yung itsura ng judge na naiisip po natin? Alam niyo po ba, yung judge, tagahatol. So, ito yung nakikita natin sa korte, yung nasa gitna, yung pinakamataas ang posisyon, yung merong order, diba? Pag medyo gulo na. Siya yung nagbibigay ng final judgment doon sa akusado. Sa Amerika, ang nagsasabi ng guilty or not guilty ay yung meron silang juror. No? Pero yung nagbibigay ng sentensya o judgment ay yung judge. Siya lang po ang makapagbibigay ng tinatawag na hatol o maaring tawagin nating parusa. Yan. So, yun yung sinasabi rito na pinanggalingan ng judge. So, ang anak ng tao ay may binigyan ng authority kumatol. Balikan po natin yung ating verse. Kukompletohin na po natin. John 5:22-30, pero ang babasahin lang natin ay 4 na verse. 22, 23, 27, and 30. So, tignan po natin, ha? Ang Ama, sabi po sa verse 22, himayin po natin, ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. So, God the Father gave the full judgment. So, yung authority yung humatol, binigay niya na, todo-todo na, no? Ang sabi niya yung buong paghatol. So, ang Ama bilang Diyos, judge din siya. Tama, no? Pero hindi niya na kinuha yung kanyang karapatang humatol. Ang ginawa ng Ama, yung kanyang rights, winave niya, actually, binigay niya na sa anak niya. Anak, ikaw nang bahala. Hindi na ako makikialam. Ikaw na yung humatol. So, yung buong paghatol, ano man yung nahatulan sa ilalim ng langit at lupa, o sa anuman, no? Lahat ng uri ng paghatol, binigay na ng Ama. Bakit niya ibinigay sa anak? Sabi sa verse 23, upang parangalan ng lahat ang anak, na gaya rin ang kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na sa kanya ay nagsugo. So ito ay para kilalanin natin sino yung anak. So yung authority ng anak ay karangalan yan. Karangalan ng anak na bigyan siya ng authority ng Ama, ng buong authority ng anong klaseng authority? Maraming authority ang Panginoon. Ito yung authority magbigay ng hatol. Yan, purihin ng Panginoon. Kaya upang pangaralan natin ang anak, gaya ng pagpaparangal sa Ama. Ibig sabihin, kapantay, ano? Ano yung level ng glory ng Son, ang level ng parangal na binibigay natin sa anak? Ay, yun yung parangal na binibigay natin sa Ama.
Eh, alam ko, isa lang naman yung parangal na binibigay natin sa Ama. Di ba? Ito yung pagsamba. Di ba? Ito yung pagsamba. Pag pararangalan mo ang Ama, isa lang naman. Ang parangal sa Ama, yung sambahin mo siya. Yun yung karangalan niya bilang Diyos. So, sinasabi ng Ama, kung paano niyo pinaparangalan, na bilang Diyos ay parangalan niyo ang akin. Parang sinasabi, kung paano niyo ako sinasamba, sambahin niyo rin ang aking anak. Kung paano. So, sa level po ng Ama, yan po yung karangalan na ibinigay ng Ama. So, makita natin, lubos-lubos na lang po yung karangalan. No? Bakit ganun na lang yung pagpaparangal ng Ama sa kanyang anak? No? So, dahil kasi may mga magulang. Di ba? So, tayo mga magulang, pag nagbigay tayo ng parangal sa anak, no? Eh, kabaliktaran nyo ng kinahihiya, di ba? So, bakit mo ikahiya yung anak at pararangalan yung anak? Bakit? Kasi may nagawa siyang kalugod-lugod siya. Tama, kaya si Sam ay kumawit, talagang replika ng kanyang mama. Tama, no? Yan, no? Kaya naparangalan, in a way, naparangalan din ang anak sa pagitan ng patay. No? Sabi sa verse 27, at siya'y binigyan niya ng kapangyarihang matol sapagkat siya'y anak ng tao. O kaya pala siya binigyan ng karangalan dahil siya'y anak ng tao. Sino? Si Jesus ay anak ng tao. Kaya maraming mga tao hindi alam ibig sabihin ng anak ng tao. Yung reliyong Iglesia ni Cristo, yung INC, ay iba yung pagkaintindi nila sa anak ng tao. Pag sinabi sa kanila anak ng tao, tao, of human origin. Sa Biblia po, pag sinabing sapagat siya'y anak ng tao, ibig sabihin po niyan, siya ay Diyos na nasa katawang tao. Yan po ibig sabihin sa Biblia ng Son of Man. Pero marami nga pong mga tao na pagkaintindi ay tao lamang. So, siya'y Diyos na nagkatawang tao. Nasaan yung tao? Yun po, napakahalaga po niyan, maintindihan natin. Sabi sa verse 30, hindi ako makakagawa ng anuman sa aking sarili, humahatol ako ay sa aking narinig at ang paghatol ko'y matuwid sapagkat hindi ko hanap ang aking sariling kalooban kundi ang kalooban niya ang nagsulot sa akin. So, tinanggap naman ito ni Kristo bilang anak at sinasabi niya sa atin na kanyang paghatol ay matuwid. Kasi merong mga hatol na yung mga tao na humahatol ayon sa kanilang natatanggap. Sabi nga, ang ustisya, kalimitan, kung sino po yung may pera, siya po yung nananalo. Hindi po yung kung sino yung talagang may katwiran. So, ang Panginoon, hindi siya masusuhulan. Ang kanyang paghatol ay tama na at matuwid. Amen po ba? Kaya sigurado tayo pag sinabi ng Panginoon, bakit nahatulan niya ng ganito? Ay, sinong humatol? Si Kristo. Tama lang yan. Tama lang sa kanya yan. Di ba? Yun, nahatulan eh. Ayan. Yun ang hatol sa kanya ni Kristo. Tama lang yan. Matuwid po ang paghatol ng ating Panginoon. Sabi ni Kristo, tinanggap niya po yung karangalan ito ng autoridad na humatol. At hindi lang po ito, isa lang po ito sa kanyang authority tinanggap. Ang ating pag-uusapan yung authority ng paghatol. 28 verse 18, Matthew 28. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Lahat ng autoridad. Kasama po yung authority to judge o humatol. Ayan. So, dadaanan ko lang po ito. Itong tanong na ito, kasi baka may question po tayo sa ganitong tanong. Ngayon, kung si Kristo ay Diyos na nga at anak na ng Diyos, kapantay ng Diyos, at pakiyan na yung kasunod. Tanong natin. Yan. Bakit pa si Kristo ay binigyan ng authority o autoridad ng Diyos Ama kung siya ay Diyos na nga? So, may katwiran, no? Kasi nga, itong tanong na ito ay, bakit siya binigyan ng authority? Diyos na siya.
Kung Diyos na siya, hindi na siya bibigyan ng authority. Kasi bilang Diyos, anak ng Diyos, kapantay ng Diyos, ay meron na siyang authority. Bakit binigyan pa siya ng authority? Sabi na, ay si Kristo, tao lang, binigyan lang siya ng authority. Bumatol. Ganito po yan, John 3:17. Ito po may kaugnayan sa kanyang, sa pagsusugo sa kanya ng Ama. Sabi niya, sapagkat hindi sinugo ng Diyos, Diyos Ama na tinutukoy doon, no? Hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa magitan niya. Kasi po, yung paghatol sa atin ay dapat nauna. Kasi nagkasala na tayo sa magitan ni Adan at Eva. So, ang gagawin lang ng Diyos, napuno na ang Diyos, ayaw tuminuto mga tao to, pasaway talaga, wala tayong magagawa, patulan na natin to. Kaya kung dumating si Kristo, para maghatol, tapos na po tayo. Bakit? Hindi na tayo makakaramdam no, kasi tapos na yun. Gunaw na mundo nung panahon na yun. Kung dumating si Kristo ng araw na yun. Pero hindi siya sinugo ng Ama para hatulan tayo, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa magitan. So yung paghatol ay hindi ito ginamit ni Kristo nung siya ay unang dumating. Kaya hindi niya tayo hinahatulan. Kundi ang purpose niya, kaya siya sinugo ng Ama, ay iligtas tayo. Ngayon, paano po siya isinugo? Dumating pa si Kristo rito na anak ng Diyos, kasama na mga anghel, bumaba. Sabi niya, ililigtas ko kayo. Kita niya yung kasama yung mga kapangyarihan. Hindi po gano'n. Paano po bumaba si Kristo at iniligtas tayo? So, Philippians 2, 5-11, paano po siya sinugo? Hindi bilang Diyos. Saan yung Diyos kasama ang mga anghel? At daladala yung kapangyarihan ng langit? Kung hindi, ito na, Philippians 2, 5-11. Paano niya isinugo ang anak? Verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng Philippians 2, 5-11. Maganda po tandaan itong verse na ito dahil very powerful po itong verse na ito sa Biblia. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, verse 6, sino po tinutukoy? Ang Panginoong Jesucristo. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos. So si Kristo nasa anyo ng Diyos in the form of God. So, hindi po siya anghel. Hindi po siya tao. Originally, siya ay nasa anyong Diyos. Siya ay Diyos. Anong Diyos? Nakita natin ay ang Diyos pala mayroong anak. Kaya naniniwala tayo doon sa katuruan ng banal na Trinidad. Ibig sabihin, may tatlong persona ang iisang Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Ayan. Parang kape daw eh. 3-in-1, di ba? Nauso yung 3-in-1. Isang kape, sangkap ng kape, tatlo. Okay. So, para lang tayo may idea, ay kasi hindi natin lubos maunawaan yun. Kung ang Diyos natin nag-exist na mayroong iisang Diyos o pamilya ng Diyos na binubuo ng Diyos Ama at Diyos Anak. Wala pong Diyos Nanay, kundi meron po Diyos Espiritu Santo. Ayan. So, hindi po yung Espiritu Santo ang nanay. Yung mga iniisip, ayun ang nanay. Wala pong Diyos Nanay. Holy Spirit po yun. So, na siya ay bagamat nasa anyo ng Diyos, anong ginawa po niya? Ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. So, bilang Diyos, kapantay ng Diyos, meron na siyang authority pumatol. Lahat ng authority ko, ano yung meron ng Ama, nandun po sa Anak. Ayan. Kaya lang, ano po ang nangyari? Isinugo siya ng Ama. Sabi ng Ama sa Anak, ay bumaba ka sa lupa.
iligtas mo ang tao. Huwag mong hatulan dahil makasalanan ng tao. Iligtas mo sila, ang buong sanlibutan. At tinanggap po ng Panginoong Hesukristo bilang anak ng Diyos, sumunod po siya sa kanyang Ama. Ano po ang ginawa ni Kristo? Verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili. So, paano po siya bumaba rito at iligtas na tayo? Unang-una, kailangan hubarin niya yung kanyang sarili. Kundi, hinubaran niya ang kanyang sarili. Ano ba hinubad niya? Yung kanyang anyo ng Diyos. At kinuha, yung anyong alipin na naging katulad ng tao. So, kinuha niya po yung anyo ng tao. So, in other words, siya po ay bumaba rito, hindi bilang Diyos, sa anyo ng Diyos, kundi nagkatawang tao. Hinubad niya. Nagpakababa po siya at nagkatawang tao. Sumunod po siya sa proseso. Hindi po yung bumaba at parang magic na tao na kagating, tao na ako. Hindi po ganoon. Sumunod po siya sa proseso ng pagiging tao. Ano po yon? Kailangan siyang ipanganak. At dalhin sa sinapupunan ng isang babae, ng isang nanay, ng isang babae, at dalhin sa sinapupunan ng 9 na buwan, kompleto no more, no less, at ipanganak bilang bata. So ang Panginoon, kinuha niya po yung anyong alipin, naging katulad ng tao. Eh nung siya ay nasa sinapupunan, mga kapatid, nagkatawang tao, si Kristo, nung kinuha niya po yung anyong tao, siya po ay nagkaroon ng katawan. At nung siya po ay nagkaroon ng anyong alipin, doon po siya nagkaroon ng kaluluwa. Kasi para maging tao, meron kang kaluluwa. At yung espiritu niya, intact na. Espiritu ng Diyos yun. Ayan. Ngunit, pinili ng Panginoon na mag-anyong alipin. Kaya nung nasa sinapupunan siya, talagang baby siya. No? Parang natutulog siya. Wala siyang, malay nun. Kagaya, naalala niyo ba yung nasa loob kayo ng tiyan ng nanay? Wala hanggang pinanalo ko. Sakit ng palo ng nurse. Pinalo ako sa pito paglabas ko sa nanay ko. Naalala niyo ba yun? Pinaiyak ngayon, pinatuwad kayo gano'n. Wala, di ba? Wala tayong naalala nun eh. Ewan ko kung anong ilang taon na tayo nagkaroon. Siguro mga 2 years old na tayo nagkaroon. Ako hindi pa rin naalala nung 2 years old ako natin. Kung ano nang ginawa, pinagagawa ko nung 2 years old. Hindi ko nga naalala nung dumedi ako sa nanay ko. Hindi ko maalala na yung sinay. Nang namulat ako, ang dede ko, sa bote na, yung Ayan. So, ang Panginoon, kinuha niya yung anyo ng isang alipin, naging katulad siya ng tao, dumaan siya sa tamang proseso. Maliban lang, wala siyang natural human father. Kasi ang ama niya, isa lang, ang Diyos Ama. So, sabi ng Biblia, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nagdalang tao, si Maria, na birhen, without any, walang gastusan, no? Walang, tatawag ng pagtatalik. Kaya si Maria, birhen talaga. Kaya title niya, Birhen Maria. Dahil pinanganak niya si birhen siya. At hindi siya ginalaw ni Jose. Bagamat pinakasalan siya, pinanagutan ni Jose yung kanyang pagdadala ng tao. Ayun ay sabi ng anghel kay Jose, yan ay sa kapangyarihan ng Holy Spirit. At naunawaan ni Jose, ito na yung katuparan ng sinabi ng mga propeta na mayroong isang birhen na magsisilang. Isisilang ang tagapagligtas. Ayun na po yung katuparan. Ayan. Verse 8, at palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay napakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan. So ano po yung destinasyon ni Kristo? Wala na po siyang time mag-asawa. At the age of 30, yun na po yung age ng maturity. At the age of 30, nakapaglingkod na po siya sa kanyang parents. At siya po ay nagsarili na, yun na, nagministeryo na po siya. So, bakit hindi po siya nagministeryo ng early as 20s? Kasi po,
sa kanilang culture, marahil, kailangan maglingkod muna siya sa kanyang magulang. So, ginawa po niya yan. Yung iba, nag-aaral pa, nag-aasawa na agad, di pa nakapaglingkod. Kaya si Sam, wag mong nang pagkasawa, paglingkod muna sa iyo. Ha? Sobrang At the age of 30, doon siya nagministeryo. Kasi naglingkod muna siya sa kanyang pamilya. Kaya wala kang masasabi kay Kristo. Ginawa niya yung tungkulin niya bilang anak. Sumunod siya. Sinunod niya yung kanyang magulang dito sa lupa. At namuhay siya ng maayos. At the age of 30, doon na siya nag-ministry. At 33, 3 years ng ministry, doon na. Yung pinaka-ultimatum, yung pagtubo sa kasalanan ng tao, namatay siya sa krus para sa kasalanan sa libutan. Binayaran niya yung ating parusa. Yun ang paraan para iligtas siya. Dahil dito, ayan na, verse 9. Kaya, siya naman ay itinaas ng Diyos. Kaya pala binigyan siya ng karangalan ng Diyos dahil may ginawa ang anak. Di ba sabi sa inyo, ba't mo bigyan ng karangalan yung anak mo? Halimbawa, binili mo ng damit, no? Walang okasyon, binili mo ng alas o ano man. Binigyan mo ng kung ano yung gusto niya. Ano ba ang gusto ng bata? Bagong cellphone o laruan o ano? Ay, bakit ginawa mo yon? Ay, yung pala, kaya mo pinangalan kasi may nagawa yung anak. Di ba? Maaring siya ay naging first honor doon sa, may award doon, natuwa ka, pinarangalan. At sinunod niya yung yung utos mo sa kanya mag-aral maigi, nag-aral ng maigi, pinarangalan mo. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang, verse 10, sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. At ipapahayag, verse 11, at ipapahayag ng bawat tila na si Jesus Kristo ay Panginoon sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Kaya nga si Jesus, sa Kanya lamang yung pangalan na napakataas na kung saan sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo, siya lamang ang Panginoon, siya lang ang tagapagligtas, siya lang ang makapagliligtas sa atin. Wala nang iba. No? Kaya isa rito, yung karangalan binigay sa anak, ay yung karangalan ng paghatol. Yeah. Kaya nga sa John 17, 3-5, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Yun ang buhay na walang hanggan. Pag nakilala mo ang tunay na Diyos, may likha ng langit at lupa, ang Diyos Ama at yung isinugo niya kanyang anak para iligtas tayo. Pag ito naunawaan mo, meron kang buhay na walang hanggan. Pag nakilala mo nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang sinugo. Yan yung buhay na walang hanggan. Ito yung prayer ng ating Panginoon. Sabi niya sa verse 4, niluwalhati kita sa lupa, kausap niya ang Ama, sa pagtatapos ko ng gawain binigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan. Nang kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. So, sinasabing Kristo, ibalik mo sa akin. Verse 5. Nang matatapos na niya yung gawain ito, doon po sa Garden of Gethsemane, sabi ni Kristo, Ama, luwalhatiin mo ulit ako. No? Para sabi niya, balik mo sa akin yung karangalan, kagaya nung una. Ang ibinalik nga ng Ama, pagkatapos po ng nabuhay muli si Kristo, binalik sa kanya yung karangalan niya. At higit pa, yung pagiging judge ng Father, yung authority ng Father, buong buo binigay sa anak. Actually, lahat ng authority. Parang ipinamana na niya, binigay niya na sa lahat. Sa lahat, sa kanyang anak. Dahil ang kanyang anak ay inubos tayo sa ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Amen ba? Naintindihan, palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Ngayon, sabi ni Kristo, John 5:22 and 23, 27, ito po nabasa na pala natin kanina.
ay ibinigay na ng Ama yung buong paghahatol para parangalan natin ang anak. Para ibigay sa Kanya yung tamang parangal. Basahin natin yung verse 23. Upang parangalan ng lahat ang anak. So, para parangalan natin ang Kanyang anak. Nasa Kanya yung authority, full authority ng Father. Ibinalik lang kay Kristo. Kasi winave nga niya yung Kanyang authority ng una. Winave niya nagpakababa. Ayan. At ibinalik sa Kanya. Ngayon, ang tanong, kanino ibinigay ng Diyos Ama ang buong paghatol? Kay Kristo. Meron tayong pagbubulay na tanong. Yan. Ngayon, si Kristo, sabi niya, hindi siya bumaba para humatol. Ngayon, saan niya gagamitin at kailan niya gagamitin yung karapatan niyang humatol? Yan. Yan. Kanino ibinigay ng Diyos Ama ang buong paghatol? Sa anak. Kailan at sino ang hatulan ng Panginoong Yeshua o Panginoong Heso Kristo? Yan. Kailan niya i-apply yung judgment na tinatawag? Kasi hindi niya in-apply ito nung unang dumating siya. Tama? Kasi hindi yun ang kanyang purpose. Pero kailan niya at sino ang hatulan niya? John 12:47-48. Yan. Sabi niya sa John 12:47, at kung ang sino mang tayo nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan. Sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Yan, nung dumating siya. Kailan niya gagamitin yung kanyang paghatol? Verse 48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay merong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. So yung salita ni Kristo ang hahatol sa kanya, kailan? Sa huling araw. Sa katapusan ng mundo. May katapusan ng sanlibutan. Ano ba yung end ng mundo? Katapusan ng mundo. Ito yung Judgment Day. Kaya meron Judgment Day. Kaya, meet na tuloy ba yung rally kanina? Rally, no? So, anong nirally nila? Justisya, di ba? Na maparusahan yung, mahatulan yung mga nangurapot ng mga politiko. Siyempre, sila yung pinakamalaking ginamit yung mga kontraktor. Kawawa naman yung mga kontraktor, biktima sila. Pero, nakinabang din sila. Dahil nangurapot din sila. Milyon-milyon yung kurakot. Milyon at bilyon pa. Yan. Ano iningi natin? Justisya. Panalangin natin ating presidente kasi yung level ng corruption, siya lang ang pwedeng sumuway. Pag hindi niya nakaya, wala na magagawa. Magkakampihan na lang sila. Pero buti na lang ating presidente, in-expose niya to, nakonsensya na rin siya, hindi niya rin kaya yung sistema. Kasi yun ang sistema ng gobyerno natin. Kaya lang, ang tanong, may justisya ba? Huwag kayong mag-alala. Kung hindi man natin makita yung justisya ng tao, makikita natin yung justisya sa katapusan ng mundo. Bakit? Lahat ng hindi nabigyan ng justisya sa lupang ibabaw na to, tinitiyak ni Kristo, gagamitin niya yung kanyang authority para hatulan itong mga tao na to. Kasama itong mga tao na to. Naintindihan po natin. Kailan po yan? Sa huling araw. Haharap po lahat ng tao kay Kristo at kanya pong hatol. Ayun, kailan tayo hatulan ng Panginoon, ng anak ng tao? Sa huling araw. Ayun. Sino po ang, ito serye po ito, mahaba po ito. So, kailangan i-share ko sa inyo yung unang hatulan. Tatlo po kasi ito ang hatulan.
So pag ako'y na-invite pa ninyo, wag ulit, yung pangalawang hahatulan at susunod yung pangatlong hahatulan. Unahin po muna natin yung unang hahatulan. Pag sinabing una, ito talaga yung una. Unang hahatulan. Ayan. Ready na po? Ayan. Ang unang hahatulan ay tayo. Mga mananampalataya. Kala niyo po ba ligtas tayo? Meron po tayong judgment. Ang unang hahatulan ni Kristo, yung kanyang mga anak. Lahat po ba tayo sumampalataya kay Kristo? Amen? Oh. Hindi lang po kayo. Lahat po ng mga anak niya. Mga mananampalataya ni Kristo, yung tunay po, yung born again, ay hahatulan niya. Ang mga mananampalataya ni Kristo, ang unang hahatulan sa kaharian ng langit, ayon sa kanilang pagsunod at paglilingkod, para sa kanilang gantimpala at karangalan sa kaharian ng langit. Subalit, hindi para sa kaligtasan. Ay, huwag po kayong matakot. Kasi yung paghatol na ito, ay hindi po paghatol ng parusa, kundi ito ay paghatol ng premyo. Awarding po ito, awarding. Siyempre, iba't ibang klase ng premyo. Depende po sa ating mga nagawa. Amen po ba? O, paano natin mapapatunayan ito? Ito po yung main verse natin. 1 Peter 4:17. Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom. Saan po sisimulan ang paghuhukom? Sa sambahayan ng Diyos. Hindi para parusahan sa impyerno, kundi para hatulan tayo ay sa ating magawa upang bigyan po tayo ng premyo. Gusto niyo ba yan? Meron pala tayo ng palit. Kaya yung ginagawa nating pagdalo, paglilingkod sa Panginoon, yung special number si Sam, umawit siya para sa Panginoon, may premyo na pala yun. Yan. Sabi dito, sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas na mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? So, unang ahatulan ay yung mga sumusunod sa Ebanghelyo. Tayo mananampalataya. Ngayon, kung tayo ahatulan, lalo na yung mga hindi sumusunod. Kung di ka sumunod sa Ebanghelyo, hindi ka nadigtas, hindi ka na born again, hindi ka na nampalataya kay Kristo, anong hatol ang pupunta mo? Di yung hatol ng parusa. So sa kanila, hatol ng parusa yung mga hindi nakinig sa Ebanghelyo. Tayo, yung nakinig sa Ebanghelyo, hatol ng premyo. Sa kanila, hatol ng parusa. Wala na tayo dun sa parusa kasi nakinig tayo sa Ebanghelyo. Yung mga hindi nakinig sa Ebanghelyo, di ba, kalagim-lagim yung hatol sa kanila. 2 Corinthians 5:10. Ano po ang hahatulan sa atin? Sabi sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Bawat isa po tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran. O, so hindi natin sabihin reward, premyo. Ayan, ha? Sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. Ano po yun? Yung dito, sa lupa. Kita ng katawan natin, maging mabuti o masama. Kaya pagka nasarap ka ng trono ni Kristo, pinaspak yung buhay mo, nandun na yung ginawa mong mabuti, okay, may premyo ka. Nakita yung ginawa mong masama, balik yung premyo. Bawi. Ha? Ganun po yun, mga kapatid. May ginawa ka, ito, may premyo ako. Sandali, may nagawa kang mali, balik. Ganun po yun. Hanggang sa wala nang matira sa premyo mo. Binawi kasi may nagawa kang kasamaan. Ngayon, ito po ay simula nung ikaw ay na-born again. Nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, bago ka nang nilalang, reset yung buhay mo, reset. Di ba? Meron mga pelikula ng mga inchik, I am reborn. Di ba? Sabi nila, pinanganak sila muli, na-reborn, bumalik sila sa na-reset.
So, nung tayo ay na-born again, na-reborn tayo, reset yung buhay natin, yung nakalipas na ginawa natin, wala na po yun. Hindi na tayo hatulan doon. Simula nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo at na-born again, doon na naka-record yung mga gagawin mo sa katawan. Doon ibibigay yung reward mo. Kaya kung may nagawa kang mabuti, tanggap ka ng reward, nakalista, ito reward mo, may nagawang masama, bawas. Dagdag bawas, dagdag bawas. Yan, ha? So, hindi lang po ang tatanggapin natin ay premyo. Ba, ginto. Koronang ginto. Karangan. Mga, ano bang gusto nyo doon? House and land. Ano bang premyo? Mga corona, karangalan. Hindi lang po yun, kundi tatanggap din po tayo ng base po doon sa ginawa natin, mabuti man o masama, tatanggap po tayo ng posisyon. Alam niyo po sa langit, iba-iba po ang level ng posisyon doon. So lahat po tayo ligtas, lahat tayo mga anak ng Diyos, pero pagdating po sa langit, may iba't ibang level ng karangalan. Ha? Parang prinsesa ka, prinsipe. Prinsipe 1, level 1, ibig sabihin ordinary. Level 2, mataas na uri. Pero prinsipe ka pa rin. Yung karangalan mo sa langit. Meron bang pagkakaiba? Sunod kapatid. Ayan. Meron bang mga pagkakaiba ng posisyon at karangalan sa kaharian ng Diyos para sa mga mananampalataya? Meron ba? Ibig sabihin, pag pumasok tayo sa langit, kaharian ng Diyos, parehas ang posisyon natin doon. Pero anak tayo ng Diyos, ligtas tayo. Pero meron bang karangalan na level ng karangalan na posisyon? Ako, anak ng Diyos, level 2, level 3. Yan ako anong tawag eh. Pero iba't ibang posisyon o kadakilaan o level ng glory na tatanggapin mo sa langit. Meron ba? Meron. Matthew 5:19. Verse 19. Kaya sino mang sumuway sa isa sa pinakamalit na mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao at tatawagin pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ayan. So ano yung posisyon sa langit na pinakamaliit? Pinakamaliit sa kaharian ng langit. So, ang posisyon, meron palang pinakamaliit. The lowest position, pero ligtas ka, anak ka ng Diyos, diba? Born again ka. Ano ka pa rin? Prinsipe, prinsesa, pero pinakamababa. Sino yung pinakamababang posisyon? Sabi dyan, yung pasaway. Pero mga anak ng Diyos pasaway, di ba? Imbis na makita mo, ang nangyari, natisod pa yung mga tao. So, ganyan ba yung born again? Pero nanampalataya eh. Kaya lang, medyo makulit, pasaway, at nakakakitaan ng butas. Di ba? Ngayon, ano ang posisyon niya sa langit? Siyempre, hindi parehas doon sa mga masunurin. Ano ang posisyon niya? Yung pinakamaliit. So, meron pinakamaliit na posisyon. Ito pa yung pinakamaliit na karangalan sa langit. Ngunit, ang sino mang tumutupad at magturo ng mga ito ay tatawagin dakila sa kaharian ng langit. So, merong dakilang level ng posisyon sa langit, merong least, pinakamababa. Merong mataas. So, iba-iba po yung level ng posisyon sa langit. So, yung judgment ng ating Panginoon sa atin, pag hinatulan tayo ni Kristo bilang mga anak niya, doon na malalaman yung posisyon mo sa langit. Na pagpasok natin sa kaharian ng langit, ano ang posisyon natin? Yan. Yan ay sa last day pa. Ngayon, pansamantala, naghihintay tayo, may waiting room tayo sa langit. Naghihintay tayo doon na mag-resurrect tayo, magkaroon tayo ng bagong katawan uli, at bigyan tayo ng karangalan ni Kristo. So, iba't iba po yung karangalan sa langit. Yan. Ano yung pinakamaliit na posisyon sa kaharian ng langit? So, sabi ni Kristo, Matthew 11:11, katotohanan sinasabi ko sa inyo, sa mga pinanganak na mga babae ay wala pang lumitaw na isa sa higit sa dakila kaysa kay Juan na tagapagbautismo, John the Baptist. Kilala si John the Baptist. Diba? Siya yung naghanda ng pagdating ni Kristo. Ngayon man, sabi niya, ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay higit na dakila kaysa kanya. Mantakin nyo, yung pwestong pinakamaliit, mataas pa rin ang posisyon kay
John the Baptist. Hindi ka pa rin talo. Dahil kayo nanampalatay kay Kristo, anak ka ng Diyos, kahit nasabi pinakamaliit ka, okay ka pa rin. Diba? Kaya lang, wala ka nga lang premyo, additional. Tsaka wala kang posisyon na mas mataas sa karya ng Diyos. Ngayon, ang tanong naman, ano ang pinakamataas na posisyon sa karyaan ng langit? So, yung pinakamaliit, ito yung naligtas lang. Isa ang biro ko nga, tigapalakpak na lang siya sa langit. Kasi, nung hinatulan siya, negative pa. Nag-negative pa, kapatid. Kaya, walang natanggap. Pero pumasok sa langit. Tigapalakpak na lang. Ano yung pinakamataas na posisyon sa karyaan ng langit na ibibigay ng Diyos sa mga anak niya? Ito na. Alam niyo po ba yung pinakamataas na posisyon? Ayan, malay nyo, baka kayo ito. Diba? Sa inyo maibigay ito. Matthew 20 to 28. Ito po ang istorya sa mga alagad. Pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang ina ng mga anak ni Zebedeo, na kasama ang kanyang mga anak na lalaki. May dalawang anak po, si Zebedeo, si Santiago, at si Juan. Apostol po ito, James the Apostle and John the Beloved. Hindi po John the Baptist. John the Beloved, ito po yung pinakabata sa apostol ni Kristo. Magkapatid po yan, si James po yung unang namatay, na pinatay na apostol. Si James. Si Santiago. James, hindi po yung James na... May James pa rito? Ito. Ayan. So, pero hindi ikaw yung anak ni Zebedeo. Yung James na anak ni... Si kanya ba anak to? Ramirez. Ramirez? Anak. James na anak ni Ramirez. Ito, si James at si John na anak ni Zebedeo. Ngayon, ang ginawa nito, lumapit kay yung nanay. Alam niyo man yung mga nanay, gusto nila the best yung sa anak nila. At may hiniling na isang bagay kay Jesus sa kanya. Ano yung hiniling niya kay Jesus? At lumapit siya. Uso to Kahit sa mga Kristiyano, sa mga apostol, mantakin nyo, uso to. Ano ito? Palakasan. Diba? Baka pwede naman na, Lord, bahala ka na sa dalawang anak ko. Mabait naman yan. Diba? Masunurin yan. Doon ba yung dalawang bata? Gano'n naman ang gano'n yun. Si James, saka si John. Ano? Ano bang gusto mo? Ano ba hiling mo? Ayan. Sabi niya. Sinabi sa kanya, ano ang ibig mo? Ayan. Sinabi sa kanya, ipag-utos mo na itong dalawa kong anak, si James at si John, ay umupo ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. Mantakin nyo, si Kristo, ang trono niya nasa tabi ng Ama, nasa right side, di ba? So, ito yung Father, nasa right, ito yung Father, nasa right side, di ba? Si Jesus. Tapos kay Jesus, may dalawang trono sa kaliwat kanan niya. Yun ang karangalan na yun ang pinakamataas na karangalan sa langit. Dalawa lang ang pwedeng umpuron sa kaliwa at sa kanan. Yung mismong sa kaliwa. Ngayon, siguro kung ikaw uupo sa kanan, yung nasa kanan ni ano ba, kung si James yon at si John, meron silang nasa kanan kaliwa. Meron, kumbaga sa, ano ba tawag dito, yung graph ng mga sa kumpanya, di ba? President, Vice President, gano'n. So, si Kristo, meron dalawa sa kaliwat kanan niya. Tapos ito si John, meron dalawa sa kaliwaan. Mga ranggo-ranggo. Pinakamataas na ranggo sa langit, karangalan sa langit, yung ikaw yung nasa kanan kaliwa ni Kristo. Pumayag ba si Jesus? Parang, sige na, Lord, pagbigyan mo na ako. Diba? Ano ba naman? Palakasan? Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mabigat yan. Para ka maluklok doon, sabi ni Kristo, kaya ba ninyong inumian ang kopa na malapit ko ng inuman? Sinabi nila sa kanya, kaya namin. Ibig sabihin, kaya nyo bang mapatay sa krus kagaya ko? Hindi yung para sa kasalanan, kundi maging martir.
Alam niyo po, nagkatotoo to, si James, siya ang unang naman pinatay na apostol. Ang pinakahuling pinatay na apostol naman ay si John. Lahat naman ng apostol pinatay. Maliban lang kay Judas, nagpakamatay. Hindi counted yon. Natanggal siya sa pagiging apostol. Ayan. Kaya sabi niya, kaya niyo bang inuman? Ba sinabi? Yabang brada. Sinabi ni James at si John. Andun ni si James at John, sabi niya, kaya namin, kaya namin. Gusto mo ngayon na ngayon na. Kaya namin. Okay. Verse 23. Ang napakabigat ng Sinabi niya sa kanila, talagang iinuman ninyo ang aking kopa. Kaya nyo nga. Kasi alam na ni Kristo kung paano sila mamatay. Ngunit, ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi ako ang magkakaloob. Kundi iyon ay para sa kanila na pinaglalaanan ng aking Ama. Napakatalino ng sagot ni Kristo. Para hindi na siya kulitin ng mga ibang mga alagad. Di, ako rin, gano'n, di ba? Ay sinabi niya, kaya nyo nga yun, pwede kayong mamatay na martir. Na, alam niyo si Peter, kang kinamatay daw niya, kabaligtad na pinako sa krus. Pero mas patindi pa kay Kristo nga, kasi inverted eh. Mantakin niyo. Iba mga apostol, nilagari. Buhay nilalagari. Ganon, katindi. Nga kapatid. Kaya lang, sabi ni Kristo, ay magagawa nyo nga. Pero, ang upo sa kanan kaliwa, napakatalino ng sagot ng Panginoon, ay ang Ama lang ang pwedeng magdesisyon. Hindi siya. Nakita niyo po ba yung wisdom ng ating Panginoon? Pero totoo nga, ang Ama, winave ng Panginoon yung desisyon na yon sa kanyang Ama, ikaw nang bahala sa pinakamataas na posisyon. Ako nang bahala doon sa mga mabababa. Pero yung pinakamataas, para hindi bias, no? Hindi sabihin na, ay, palakasan, o ano. Ang Ama ang magdidesisyon. Alam niyo po, maraming katawag dito, candidate. No? Gusto mo ba, sumali pa tayo? Ikaw sa kanan, sa kaliwa, wala problema sa akin. Di ba? Kaya lang, di natin kakayanin. Ano mo, karibal natin si Peter. Karibal natin yung 2 apostol. Karibal natin yung lahat ng mga apostol. Si Peter, namatay patiwarik, pinako. Si Paul, pinatayan, pinugutan ng ulo. Si Pablo. Tapos marami pang na-establish na mga churches niya. Wag mo nang sabihin yung Old Testament. Baka lumaban pa si Haring David. Malapit sa puso ng Panginoon. Kung umapi na si Adan, ay sandali lang, sabi ni Adan. Ako ang unang tao. Ako dapat ang nakapwesto. Di marami tayong kalaban, kapatid. Di ba? Ang unang-unang yung gustong pumesto dyan, Satanas nga si Lucifer. Siya yung gusto niyang pumesto. Hindi naman pwede mga kasi created sila as a servant. Tayo, kinreate tayo in the image of God. Kaya magkaiba. Kaya Satanas, si Lucifer, naging Satanas dahil sa selos. Sa tao. Dahil sa selos sa tao. Kaya, ganun. Ngayon, ang Ama magdidesisyon. Ngayon, sabi sa verse 24, okay pa ba kayo? Okay pa. Nang marinig ito ng 10, siyempre 12 yung apostol. Andito pa si Judas doon eh. So ano mararamdaman ng 10? Nagtampo, di ba? Sumapaloob doon sa 2. Palakasan pala to. Lalo na si Peter. Dahil si Peter, senior yan eh. Di ba? Siya yung pinakamatanda, literally. Dapat si Peter nga. Nang marinig ito ng 10 ay nagalit sila sa 2 magkapatid. Kasi sa aking palagay, sinuhulan ng 2 yung nanay. Nay, ilapit mo naman kami sa Panginoon. Nahiya kami magsabi eh. Kami uupo sa kaliwa at sa kanan. Yan ang pinakamataas na posisyon.
Pero, nung nag-aaway na yung mga nag-aaway na sila, yung 10, galit na doon sa 2. Sabi ni Kristo, ngunit tinawag sila ni Jesus. Sandali lang, huwag kayong magkagulo. Ganito yan. Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nangingibabaw sa Panginoon sa kanila. At ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan. Kagaya ng nasa pwesto, di ba? Presidente, mga senador, nasa pwesto, sila yung nagpapatupad, sila yung sinusunod. Tayo sumusunod sa kanila. Ganun yun. Sa mga boss, sa mga kumpanya. Sabi ni Kristo sa verse 26, hindi maaaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino man sa inyo, at sa kaharian ng Diyos, iba, no? Dito sa lupa, na nagnanais maging dakila, gusto maging dakila, mataas ang pwesto nyo sa langit, kailangan maging lingkod ninyo. Ang nagnanais maging dakila, kailangan maging lingkod ninyo. So, yung pinakamababa, halimbawa, yung naglilinis sa church, nagwawalis, nagre-ready, na naglilingkod para sa Panginoon, nang walang sweldo, nag-aayos ng church, nagse-serve. Yung pinakamaliit na lingkod sa church, yun ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Kaya baka magulat tayo, yung janitor doon sa church, mas mataas yung pwesto kaysa doon sa pastor na nangangaral. Kasi pastor na nangangaral, yung sa malalaking church, di ba? Di kotse pa yan, meron pang aeroplano yan. Pagkatapos niya, sino yung naglilingkod sa kanya, naglilinis, yung pinaka-servant niya naglilingkod sa utusan niya lang, mas mataas ang karangalan pagdating sa mga. Ang sino man sa inyo, ayan, na nais na maging una, ay kailangan maging alipin ninyo kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, ay upang ibigay ang kanyang buhay na pinantubo sa marami. So, ano ang ating magiging guide para tumaas yung ating karangalan sa langit? Gayahin natin sino? Si Kristo. Nagpapababa. Kaya pag nakita ng Diyos yun, ikaw ba'y naglingkod sa lupa gamit ang iyong katawan, kagaya ni Kristo? Yun ang papasa. Yun ang meron. Pero kung ikaw naglingkod, iba yung motibo mo para ang alam ng tao, kaya ng mga pariseyo, para purihin ang mga tao, wala pong gantimpala yun. Ayun, kailangan i-share ko to sa huling last verse ko na lang. Paano tayo sasalain ni Kristo? 1 Corinthians 3:11-15, ito na po yung pinakahuli. Paano tayo sasalain? Babang kapatid. Yan. Paano tayo sinasala ng Diyos? Harap tayo kay Kristo bawat isa. Paano ba niya tayo hatulan? 1 Corinthians 3:11-15. Tandaan po natin, ito'y para sa ating karangalan sa langit, posisyon mo sa langit, at premyo. Hindi para katulad ka sa impyerno. Hindi po yon. Kasi ligtas na po tayo, may eternal life na tayo. Amen? Tinubos na po tayo ni Kristo. So, mula nang tinubos ka, lahat ng gagawin mo, simula nang na-born again ka, naka-record yan. Ito yung susuriin sa'yo. Sabi ko nga kanina, lahat ng ginawa mong mabuti, masama, susuriin ni Kristo. Doon magdedetermine ng premyo mo at saka ng posisyon mo sa langit. O kung tiga palakpak lang. Ito na po. 1 Corinthians 3:11-15. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na, at ito ay si Kristo Jesus. So ano po yung pundasyon na dapat makita sa atin? Yung saligan ni Kristo. Ibig sabihin, kung tayo ay naglingkod, kagaya ni Kristo. Nakapattern kay Kristo. Ayon sa pag-ibig at pagpapumbaba ni Kristo. Okay, so anong pundasyon? Si Kristo. Verse 12. Subalit, kung ang sino man ay magtayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinagkapasa. Ibig sabihin, kung iba ang iyong pundasyon, hindi si Kristo, ang foundation mo, nang ikaw ay naglingkod sa Kanya dito sa lupa. Ano sabi ron? Sa verse 13. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag. Verse 13 na mahayag. Sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, yung day of judgment. Sapagkat ito ay mahayag saan? Sa magitan ng apoy
at ang apoy ay susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Hindi po ito yung apoy ng impyerno ha, o ng dagat-dagatang apoy ha. Ito, ibang klaseng apoy ito. Ito yung apoy ng pagsusuri. Dadaan po tayo. Yan. So, pag dumaan tayo doon sa apoy, ano po mangyayari? Verse 14. Kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Ano po yung mananatili? Yung po yung pundasyon ni Kristo. Kagaya ni Kristo, yung paglilingkod natin. Yan, tatanggap ka ng gantimpala. Pero, kung ang gawa, sa verse 15, ng sinumang tao ay matupok, nasunog lahat yung tinayo mong 10 church. Sunog lahat. Bakit? Kasi iba yung motibo ng tao. Iba yung motibo ng pastor para maparangalan siya, magkaroon siya ng pera, gano'n. Masusunog yon. Kasi hindi si Kristo ang pundasyon. Naintindihan niyo po? Ayan. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay, malulugi. Sayang yung ginawa niyang puhunan na ginawa niya dito sa lupa. Sayang yung mga naitayo niyang mga churches o ano pa nga. Matutupok. Siya ay malulugi. Bagamat, siya ay maliligtas. Ngunit tanging sa magitan ng apoy. Ibig sabihin, tanging sa magitan ng apoy, tayo ay susuriin. Hindi po ito apoy ng impyerno. Ito po ay apoy ng pagsusulit sa atin. Pagsasala. At pagka tumaan po tayo doon at nanatili po yung ginawa natin, dahil ang pundasyon si Kristo, meron po tayong gantimpala. Iba-iba po yung gantimpala na yan. Iba-iba po yung level ng kadakilaan, posisyon, ibibigay sa atin sa kaharian ng langit. Excited po tayo dyan. Excited ba kayo sa awarding ceremony natin? Ayan. Kaya lang, dalawa nga yan, merong tatanggap ng gantimpala, at meron naman yung kanyang ginawa, matutupok ng apoy, masusunod. Pero at least, ligtas siya. Dahil siya ay nanampalataya kay Kristo. Amen po ba? Ayan. Kaya dapat excited po tayo sa lahat ng ginagawa natin paglilingkod. Kahit ano po yun, kahit yung maglinis lang ng church. Ayan. May gantimpala po yan. Basta ginawa mo yan para kay Kristo, kagaya ni Kristo. Sa ating pong pagbubulay, pangwakas, tayo bilang mga mananampalataya ni Kristo ay unang hahatulan ng Panginoon upang salain ang ating mga gawa, mabuti man o masama, sa pamamagitan ng apoy. Kung ito ay may pundasyon ni Kristo para sa ating gantimpala at posisyon sa kaharian ng langit. At hindi para sa kaligtasan, sapagkat tayo ay naligtas na sa biyaya ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, sabi nga ng Biblia, sabi nga ng Kristo, mag-ipok tayo ng kayamanan sa langit. May gantimpala po ang lahat ng ating ginagawa. Hintayin lang po natin, huwag tayong mainip sa Judgment Day. Amen po? Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, na binibigyan mo kami ng halaga lahat ng aming ginagawa dito sa lupa. Bagamat, Panginoon, hindi po dahil sa premyo o sa gantimpala kami maglilingkod sa iyo, kundi dahil po mahal ka namin at dahil, Panginoon, iniligtas mo kami. Ito po marahil ay pasasalamat namin sa iyo, pagtanaw ng utang na loob, ano pa man, Panginoon, ito po ay pagmamahal namin sa iyo at sa iyong mga anak, na kami makapaglingkod sa iyo sa magitan ng paglilingkod namin sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, pakita mo naman sa aming buhay dito na kami ay maging kapakipakinabang sa iyong iglesia, sa mga gawain mo. Ikaw po maitaas at maluwalhati lamang sa aming buhay. Pagpalain mo po ang iglesia mong ito. Jesus, the chief shepherd, Panginoon, ay pagpalain mo po, Panginoon, at ang mga namumuno rito sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord.
Sir. Hello. Ayan, bago po tayo matapos, muli po natin awitin. Ang puso ko'y sumasaya. Mag-stay po tayo. Puso pinupuri kita, Panginoon Jesus. Ang buhay ko'y sumisigla sa tuwing kita'y inaawitan. Problema ko'y nawawala kapag ako'y nasa iyong presensya. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos, Panginoong Jesus. Minsan pa ako, ang puso ko'y sumasaya sa tuwing pinupuri kita, Panginoon Jesus. Ang buhay ko'y sumisigla sa tuwing kita'y inaawitan. Problema ko'y nawawala kapag ako'y nasa iyong presensya. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos, Panginoong Jesus. Kung ikaw ay may problema, huwag kang malulungkot. Hindi ka nag-iisa, kasama mo siya. Sa kanyang pangako, tayo makakahasa. Ang lingkod niyang tapat, kanyang ililigtas. Yes, Lord, ang puso ko, puso ko'y sumasaya sa tuwing pinupuri kita, Panginoon Jesus. Ang buhay ko'y sumisigla sa tuwing kita'y inaawitan. Problema ko'y nawawala kapag ako'y nasa iyong presensya. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos, Panginoong Jesus. Kung ikaw ay may problema, huwag kang malulungkot. Hindi ka nag-iisa. Sino kasama natin? Kasama niyo siya. Sa kanyang pangako, tayo nakakahasa. Ang lingkod niyang tapat, kanyang ililigtas. Minsan pa, kung ikaw ay may problema, huwag kang malulungkot. Hindi ka nag-iisa, kasama mo siya. Sa kanyang pangako, tayo nakakahasa. Ang lingkod niyang tapat, kanyang ililigtas. Ang lingkod niyang tapat, ang lingkod niyang tapat, kanyang ililigtas. Minsan pa, ang lingkod niyang tapat, kanyang ililigtas. Ayan, praise God. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Okay, pwede na po tayong maupo. Meron lang po akong i-announce para po ito sa ating Christmas party. Sino ba nga excited dyan? Yeah, amen, amen. Ang Christmas party po ng ating church ay gaganapin po sa December 21. December 21. Pang ilang Third Sunday. Pang third Sunday yon ng December. Ayan, isave na po natin yung
na yun para sa ating Panginoon. Tapos po, nakaroon din po tayo ng exchange gift. Ayan, lahat po tayo ng members, kung sino po yung may gusto, at kung sino po yung may kaya. Pero mas maganda kung lahat tayo makakabili ng regalo. 200 lang naman po yung regalo natin. Kaya po ba natin yon 200? Ayan. Kaya dapat yung bibili natin ng regalo, yung pwede sa lalaki at yung pwede sa babae. Para pair. Walang Pakisabi sa mga absent. Pakisabi na rin. Ayan, pakishare na lang po sa mga absent dito, sa mga wala dito. Diyan sa online, kung may nanonood, kung sino yung nanonood dyan. December 21 po ang ating Christmas party. Christmas party ng ating church, JTCS Church. Ayan. Save nyo na yung date, ha? Kayo mga youth. Mga youth, ha? Mawala na naman kayo. Wala, may regalo tayo. Oh, si Alan. Yan. Dapat nandun ka, Alan, ha? Wala na naman si Alan bigla. Oo nga eh. Nung last, no? May premyo, sabi ni Pastor. Oo, masaya yun. Masaya pagka, Christmas party. Okay na. Okay.